Magluto naman tayo ng crispy talong fries. Tamang-tama itong pang merienda. At gawa na rin tayo ng dipping sauce para dito. Umpisa na natin. Hiwain lang muna natin yung talong. Hinihiwa ko lang ito na parang French fries. Yung tipong long, thin na strips. At once na mahiwa na, itatabi ko lang muna ito at ilalagay ko lang sa isang malinis na bowl. Ituloy lang natin ang paghiwa hanggang sa maubos na lahat ng talong. I-prepare naman natin itong all-purpose flour. Nilalagay ko lang ito sa isang bowl. Ganon din dito sa panko breadcrumbs. Gagamitin natin itong mga ingredients na ito maya-maya lang bago magprito. Kailangan din natin ng isang pirasong itlog. Binibeat ko lang yan. Itutuloy lang natin ang pagbeat hanggang sa maging smooth na ang texture. At yan, ready na to. Aasinan ko lang muna itong talong. At i-distribute ko lang yung asin sa pamamagitan ng paghalo. Magpapainit lang ako ng cooking pot. At lalagyan ko na ito ng mantika. Pabayaan lang muna natin na uminit yung mantika. At habang nangyayari yan, i-prepare na natin yung talong. Kukuha lang ako ng isang perasong talong. I-dredge ko lang muna sa harina o sa all-purpose flour. Isasawsaw ko lang ito doon sa beaten egg. Importante na siguraduhin natin na na-coat na ng itlog lahat ng bahagi nitong talong. Ididiretso ko na to dun sa bowl kung nasaan yung ating panko breadcrumbs. At siguraduhin lang natin na na-coat na ng breadcrumbs itong buong talong. Once na okay na, ilalagay ko lang ito sa isang malinis na plato. At gagawin ko lang yung same step dun pa sa ibang mga talong na meron tayo. Ready na yung unang batch natin na pwedeng iprito. Idiretso na natin ito dun sa mantika. Pagdating naman sa mantika, dapat mas marami mas maganda. Kung pag dini-deep fry natin ito, yan ang pinaka-ideal. At doon naman sa temperature, dapat katamtaman lang huwag masyadong mainit. Ayaw kasi natin na magkulay brown kagad yung outer part, pagkalagay pa lang natin. Gusto natin unti-unting nagbabrown yan, para naman maluto mabuti yung talong. At pwede rin natin itong halu-haluin o ikutin habang piniprito. Nang sa ganon ay maging balanse yung kulay. Ituloy lang natin ang pagprito hanggang sa maging golden brown ang kulay na katulad niyan. At ililipat ko lang ito sa isang plato na may paper towel. Yung paper towel ay inaabsorb yung mga excess na mantika para hindi naman maging mamantika itong ating talong fries. At yan, natanggalan natin lahat ng unang batch. So eto na. Pabayaan lang muna natin mag-cool down. At habang ginagawa natin yan, ituloy na natin ang pagprito dun pa sa mga natirang talong na na-coat na natin ang panko breadcrumbs. Same procedure lang yung gagawin natin
Yan, tatanggalin ko na to dito sa ating lutuan. Isasama ko na dun sa ibang mga talong na naprito natin. At yan yung magiging itsura. Ngayon ay prepare naman natin yung dipping sauce. Simpleng-simple lang ito, pero masarap. Naglalagay lang ako ng mayonnaise. Ng hot sauce, ang gamit ko ay Tabasco. Onion powder, konting garlic powder. Asin. At ng ketchup. Haluin lang natin yung mabuti. Yan, ganyan lang kasimple. At once na maging smooth na yung texture nitong ating dipping sauce, ready na to. Ililipot ko na to sa isang maliit na serving bowl. Maglalagay lang ako ng chopped na parsley sa ibabaw. Parang garnish lang yan at iserve na natin. Ito na ang ating crispy talong fries with dipping sauce. Tara na! Kain na tayo!